Mga kababayan, kamusta po? Ang inyong lingkod po, si Kamanong po. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin mga tambay, ito pong kongreso. Sa pangunguna po ni Congressman Adjong mga kababayan ay meron daw po silang plano o niluluto na pagsasabay na raw po nila ang complaint ng impeachment kay Bonget na tinatawag ng bangag ng kanyang ate at dito sa ating Vice President Sara Duterte na pilit po nilang pinababagsak dahil po sa takot nilang maging presidente ang Vice President. Hindi po ba? Umpisahan po natin ang balita at komentuhan po natin ito pong House of Representatives sa pangunguna po ni Adjong na wala po yatang tinatagong korupsyon. Hindi kaya? Pakinggan po natin. Kauna-unahan sa kasaysayan kung matutuloy ang sabay na paghahain ng impeachment complaints laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Aminado si House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong na magiging mahirap na proseso ito para sa House of Representatives at sa bansa. And it would be very not only difficult for the House but for the entire country. So isipin mo, the first and the second officials of the land will be facing, di ba, an impeachment complaint. Dagdag pa nito, kung matutuloy ang reklamong impeachment laban sa dalawang pinakamatataas na opisyal ng gobyerno, dapat magkabukod itong talakayin ng Kamara. Naniniwala rin ang House Assistant Majority Leader na kinakailangang may baguhin sa proseso ng impeachment ng Kamara. Sa gitna ito ng inilabas na desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay VP Sara. Yung magiging guide ng additional requirement and criteria and procedure ay yung tatawagin kung sino man yung yung na-filean ng complaint ng impeachment. Kasi sabi ng Korte Suprema, due process. So that's going to be the process, no? Kung i-refer ito doon sa proper committee. Samantala, kahit naman kinumpirma ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative ang planong impeachment complaint na ihahain laban kay PBBM, nagpahayag pa rin ng duda si Representative Adjong kung may mambabatas na mag-e-endorso nito. Sabi nila, they are finalizing the draft. Okay, so hindi po chismis, yun pong planong paghahain ng impeachment complaint. Hindi against the chismis. President. Hindi Nakataga na. Yes. At maganda yun na malaman ng Kongreso na pagbalik namin, may mga ganyang para handa ang Kongreso. So, ang tanong muna is, may mag-endorse ba? No? So, let's see kung ano yung magiging file nila. Ayon kay Congressman Erice, isa umanong independent member at majority member ng Kamara ang mag-eendorso ng reklamong impeachment laban kay PBBM dahil sa ground na betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng publiko bunsod ng nangyari sa mga nakalipas na pambansang pondo na naging ugat umano ng flood control corruption scandal. JP Nunez. Yan po mga tambay. Given na po yan mga tambay. Yung kay Bonget po na tinatawag na bangag na kanya ate, hindi lang po yung tiwala mga tambay ang nawala mga tambay, hindi lang po, lalong-lalo rin po mga kabayan yung ginawa po niya na 3 taon mahigit. Hindi po ba? Hindi po pagnanakaw, issue po yan kapabayaan, at syempre po pambubudol po sa taong bayan. Hindi po ba? At napakarami pong anomalya na kinasangkutan itong administrasyon po ng Commander-in-Chief na siya po ang may accountability. Siya po ang Commander-in-Chief. Halos lahat po, mga kababayan,
Kaya nga po nakapagtataka, sino po ang makikinabang? Pilit po nilang idinadawit sa korupsyon ang isang Duterte na ang Vice President na malinis po at meron pong COA report, COA audit ang kanyang pondo kahit po ang kanyang confidential fund. Hindi po ba? At lagi pong ayos ang kanyang audit report sa COA. Bakit po nila pilit na isinasama at dinadawit sa kapalpakan pagnanakaw issue ng administrasyon? Bakit po? Dahil delikado po lahat, kasama po si Adjong. Pag naging presidente ang Vice President. Ito po kasi mga kababayan, huling barahan na po nila ito eh. Huling barahan na po ng mga magnanakaw sa gobyerno. Lalong-lalo po dyan sa House of Representatives, sa Senado, at dyan po sa Malacanang. Huling barahan na po nila yan. Talaga pong ibubuhos na po nila ang lahat para po maisama sa impeachment ang Vice President. Dahil yan lang naman po ang pamamaraan para po sila po ay makasurvive at lahat po ng ginawa nilang katarantaduhan at kawalangyaan pagnanakaw sa Pilipino ay mapagtakpan at hindi sila maparusahan. Hindi po ba? At sino po makikinabang ng impeachment na ito na pilit po nilang isinasama? Ang Vice President. Hindi po ba sila? Kahit po ma-impeach si Bonget at i-impeach nila ang Vice President, sila pa rin po ang nasa kapangyarihan. Real talk. Sino ang po pwede nilang ipalit? Di po ba? Senate President? Ang dating Speaker? Na makapangyarihan pa rin sa House of Representatives? Na tinatawag na tambaluslos? May mababago ba sa gobyernong korap? Komento ng inyong lingkod? Mababago po ba ang korupsyon? Di po ba? Kaya pilit po nila para lang po masabing makatotohanan ng ginagawa nila na i-impeach nila si Bonget na tinatawag na bangag. Hanggang salita lang din po yan eh. Komento ko po. Yang impeachment na yan, hanggang salita lang po yan. Hindi naman po uusad yan eh. Yung kay Bonget, hindi po uusad. Bakit po? Unang-una, kakampi niya po yung mag-i-impeach. Kasama niya po yata umano sa pagnanakaw ng mahigit 3 taon na mag-i-impeach. Nakita niyo po yun? Yung mag-i-impeach po, kaalyado po umano na magnanakaw. Paano nila i-impeach yung magnanakaw na commander-in-chief umano na mismo yung boss nila, i-impeach nila? Hindi po ba? Walang logic. Di po ba? Para lang po ito masabing isinama yata nila sa impeachment. Pero hindi po uusad yan. Kaalyado. Male-maleta. Kaalyado sa korupsyon umano. Hindi po ba? Isang damukal po ang issue ng korupsyon na magkakasama sila, House of Representatives, lalo-lalo sa budget, na hindi naman po magkakaroon po ng isang damukal na korupsyon kung hindi po pipirmahan ng Commander-in-Chief ang mga proyekto nila. Lalo-lalo po dyan sa DPWH. Di po ba? Diyan po sa DPWH, sino po ba ang head ng DPWH? Hindi po ba ang Pangulo? Kontrolado na niya lahat ng mga proyekto riyan na po pwede po yan mangyari dahil po sa Pangulo at mga kaalyado niya na mga politiko. Hindi po ba? Kaya dito po mga kabayan, napakarami pong senaryo na ginagago lang po ang mga Pilipino. Komento ko po. Ginagago at ginagawang bobo tanga ang Pilipino. Malabo po sa sabaw ng pusit na ma-impeach po nila rin si Bonget. Dahil ang mag-i-impeach ay kaalyado. Kalukuhan yun.
At pangalawa, kung ma-impeach man nila po si Bonget, kanila pa rin po. Sila pa rin po ang liderato, hindi napalitan. Bakit po? Nahandyan pa po si Tambaluslos. Hindi po ba? Nahandyan pa po si Tambaluslos at kaalyado rin po nila ang Senate President. At alam naman po natin kung saan po kukuha ng Presidente at Vice President. Hindi po ba sa House of Representatives at sa Senate? Diyan po kukuha ng isang Vice President at isang Presidente. Di po ba? Sa dalawang sangay na yan. Dahil kung may impeach nila, dahil sigurado naman po talaga, 100% na talagang i-impeach po nila si Vice President. Ito po kay Bonget, mga kabayan, house show po yan. Malabo sa sabaw ng pusit. Kaya nga po unahin nila kunwari, i-impeach nila dahil magkahiwalay daw ang gagawin. Uunahin nilang i-impeach ang Vice President. Pag na-impeach na po ang Vice President, mga kababayan, sa tingin nyo, tuloy-tuloy pa ang impeachment ni Bonget kung na-impeach na nila ang Vice President? Sige nga. Tapos na. Pwede na silang kumuha ng Vice President sa House, sa Senate, at puro kaalyado nila. At buhay hari na naman sila. At ang pangalawa, tuwan-tuwa po ang magnanakaw. Dahil wala na po ang uusig sa kanila sa pagdating ng tamang panahon na sila'y pananagutin ito ng isang Vice President Sara Duterte. Na alam naman po natin kung sino ang mga tunay na magnanakaw sa bayan. Hindi po ba? Kaya ito pong ginagawa ni Adjong, mga kabayan, at ginagawa ni Erese ng 2nd District po ng Caloocan, ay yan po mga kabayan, ay isa lang pong sorsuela. Sarsuela lang po yan. Hausyaw. Isa lang pong palabas. Palabas umano. Hindi po ba? Dalawa po kasi yan eh. Di po ba? Logic. Di ba? Gamitan mo ng logic. Kahit saan mo dalhin. Kahit saan mo dalhin ang impeachment. Pag isinama nila ang Vice President, mga kabayan, alam na po natin ang logic. Pag isinama mong i-impeach ang Vice President, na wala naman talaga anomalya, pilit lang nila pinababagsak, kanila pa rin ang kapangyarihan. At walang mangyayaring mapapanagot ang totoong magnanakaw sa bayan. Ang totoo, ulit-ulitin natin, sila pa rin ang mag-ahari sa bansa pag natanggal nila ang Vice President. Kahit matanggal nila si Bonget na tinatawag na bangag, continue rin, sila pa rin. Magkakaalyado pa rin ang hahawak at magkakaroon pa rin ng takipan sa mga pagnanakaw, katarantaduhan at kawalangyaan. Lalong-lalo ang ginawa nila sa isang dating Pangulo na walang due process na ginawa. Pinatapon sa ibang bansa. Hindi po ba mga kabayan? Makakakuha lang po na katarungan ng bansa sa malawakan systematic sindikatong korupsyong ginawa nila umano sa atin. Lalong-lalo sa ating pera, sa ating buwis. Kung makakaupo po ang isang Duterte. Hindi po ba? Real talk. Na hindi po nila papayagang mangyari yan. Dahil sila po ang tatamaan. Real talk. Lalong-lalo po itong si Adjong na maingay. Sa tingin nyo, si Adjong hindi nakakuha ng isang damukal na budget, mga kabayan, mga unprogram, at kung ano-ano pang mga extraordinary, si Adjong, di po ba, nahandyan na po siya ng 19 Congress, nahandyan na naman siya ng 20 Congress, at magkakaalyado pa rin sila. Di po ba? At kailan po tayo naniwala sa gobyernong ito? Paniniwalaan po ba natin ang gobyerno na ito? Na
magpapasko sa kulungan ng mga magnanakaw. Magpapasko. Nakalipas na po ang Pasko at malapit na naman po matapos ang Enero. Pinag-uusapan na nga po ang impeachment ng Vice President. May nakulong na po bang mga ulo na malalaking isda? Sige nga. Yan po ba ang magugustuhan nating administrasyon? Mga kabayan, puro pangako, puro salita, walang gawa. At napakahirap din naman kasing ipakulong. Yung ipakukulong mo, ituturo ka rin na leader. Yung ipakukulong mo, ikaw rin na ituturo na may kasalanan. Napakahirap po yun. Kaya kailangan po pagtakpan nila ang bawat isa. At syempre, itago nila lahat ang kanilang mga anomalya gamit po ang pamilya Duterte. Real talk. Kaya dito po mga kabayan, sa nakikita po natin, mga kabayan, palabas lang po ito. Talagang si Vice President pa rin po ang pupuruhan nila para lang po masabing makatotohanan po ang gagawin nilang impeachment. Isinasama na po nila si Bongit. Kahit po matuloy ang impeachment ni Bongit, sila pa rin po ang makikinabang dahil impeach na rin po nila sa plano nila si Vice President Sara Duterte. Sila pa rin po. Kahit mawala si Bongit sa kapangyarihan, sila pa rin po ang maghahari sa bansa. Dahil nahandyan pa rin po ang grupo ng mga demonyo sa Kongreso umano. Ang mga demonyong politiko umano sa Senado. Yung mga grupo nila. Sila pa rin po ang kukuhanan ng Pangulo at kukuhanan ng Vice President. Diyan po sa mga demonyo majority umano na mga politiko riyan. May mababago ba sa bansa? Nada. Wala. Tuloy-tuloy pa rin po ang kaligayahan ng mga magnanakaw na politiko pag po ang Vice President Sara Duterte ay na-impeach nila. Magdiriwang po ang mga demonyong yan. Hindi po ba? Diyan po hindi papayag ang mga Pilipino. Pagka po yan ang ginawa nila. Meron po bang isang Vice President na i-impeach mo? Mga kabayan, na kompleto sa COA report? Ibang klase kayo. Unbelievable. Kung nagpaparusa lang po ang kulog at kidlat, baka po naubos na po halos ang majority dyan sa Kongreso at sa Senado. Hindi kaya? Baka pagtatamaan po yan. Hindi kaya, mga kabayan? Maraming salamat po mga tambay sa gusto po ng ating tambay mga kabayan sa YouTube po at sa TikTok at ganoon din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po mga kabayan. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Kay Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, si Annie Jo, si Gay at Shena, Tatay Nick ng Canada, at si Balance Vision TV, at si Kingston ng Hong Kong. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po. At lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin mga kabayan na tayong lahat po, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte at syempre po ang nagtatanggol po sa katotohanan at kumukundi na po sa kawalangian ng mga korap na politiko sa ating bansa ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan. Ganon din po ay madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte. At makabalik na po siya sa lalong mabilis, mga kababayan. At thank you po sa mga dasal. Ingat po tayo, mga kababayan. God bless po sa inyo. At tis lang po, mga kababayan. Muli po, paalam po muna. Bye-bye.